Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Christmas party na uwi sa patayan, 17 anyos na binatilyo Otas. DSWD Secretary Rex Gatchalian bumisita sa Negros kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong linggo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa Antipolo City ang isang 17 anyos na binatilyo matapos saksakin ng sarili nitong bayaw. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang helper sa isang malaking kumpanya ng pagkain. Kinilala naman ang sospek na si alias Jolan at parehong residente ng Barangay Bagong Nayon, Antipolo City. Batay sa paunang ulat ng mga otoridad, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng sospek bago ang naturang insidente. Sa salaysay ng isang security guard at testigo sa krimen, kanyang nakita ang biktima na duguan at naghahabol ng hininga, kaya't kaagad niyang pinuntahan upang tulungan. Kahit hirap sa pagsasalita, nagawang isiwalat umano ng biktima sa testigo kung sino ang nanaksak sa kanya. Agad na isinugod sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang biktima, ngunit idiniklara rin itong dead on arrival dahil sa tadtad ng saksak sa katawan. Naaresto rin agad ang sospek. Ayon sa pulisya, bago ang insidente ay kagagaling lamang ng magbayaw sa Christmas party ng kanilang pinapasukang kumpanya. Nakainom ang dalawa at kapwa lasing nang maganap ang pananaksak. Agad na nagtungo sa Negros Island si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian upang personal na tutukan ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Matapos itaas sa Alert Level 3 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagputok ng naturang bulkan, naglabas naman ang DSWD ng mabilisang ayuda para sa mga residenteng lumikas mula sa danger zone. Sa isinagawang inspeksyon ni Secretary Gatchalian, tiniyak niya na sapat ang supply ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan para sa mga evacuees. Dagdag pa niya, nagtalaga rin ang ahensya ng mga social workers sa evacuation centers upang magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan ng sakuna. Samantala, ipinaalala rin ng kalihim sa mga lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng mahigpit na koordinasyon upang masiguradong maayos ang pamamahagi ng tulong at mabilis ang pagresponde sa anumang pangangailangan ng mga residente. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang monitoring ng PHIVOLCS sa aktibidad ng Bulkang Canlaon habang nagbabala ang mga otoridad na mag-ingat laban sa posibleng epekto ng lahar at pyroclastic flows. Muling inanunsyo ng Department of Energy o DOE ang panibagong pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa na epektibo simula ngayong linggo. Ayon sa pinakahuling abiso, tumaas ang presyo ng gasolina ng 0.10 to 0.30 kada litro, habang bumaba naman ang presyo ng diesel ng 0.50 hanggang 0.70 kada litro at kerosene ng 0.60 hanggang 0.80 kada litro. Ang pagbabago ng presyo ay pangunahing dulot ng paggalaw ng pandaigdigang merkado ng langis, kung saan may pagtaas sa demand ngunit bumaba ang presyo ng ilang produktong langis dahil sa mas mataas ang supply sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong pagbabago ay maaaring makaapekto sa mga gastusin ng mga motorista at negosyo, lalo na't nalalapit ang Kapaskuhan kung saan inaasahan ang mas mataas na konsumo ng enerhiya. Bilang bahagi ng pagtugon sa isyong ito, patuloy na hinihikayat ng DOE ang mga mamamayan na magtipid sa paggamit ng gasolina at suportahan ang mga alternatibong na pagkukunan ng enerhiya upang mabawasan ang epekto ng pagbabagong presyo. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.